Hi guys! Panibagong linggo, panibagong weekly vlog na naman. Tara at samahan niyo akong ibahagi ko sa inyo ang mga naganap sa akin ngayong linggo. Papalis ako ng bahay ngayon para pumasok sa opisina. Year-end town hall kasi namin ngayon sa project namin. Year-end kasi sa company namin, nag-start yung fiscal year ng September at nag-e-end ng August. Maganda yung panahon ngayon at maaraw. Kaya naman sana ay wag umulan habang nagbabiyahe ako. Pagpasok ko ng Metro Manila ay maganda pa rin yung panahon. Pero maulap na dito kumpara dun sa Bulacan. Hindi naman umulan habang nagbabiyahe ako papasok ng office. Pero pag silip ko dito sa bintana sa office namin ay maitim na yung kaulapan. About to start na yung town hall namin. Ito nga pala yung buong Manila team sa project namin. And kasabay din namin nag-town hall virtually yung Cebu team namin. Looking forward kami to another productive and successful year ahead. Siyempre sa mga ganitong town hall event, hindi mawawala yung picture taking. Dalawa sa mga teammates ko ay mga photographer. Ito nga pala yung ilan sa mga teammates ko. Yung ibang mga team members ko hindi na naka-attend ng town hall. Naka-VL na kasi yung iba at nag-uubos ng leave dahil patapos na yung fiscal year namin. At dito, tinawag naman namin yung senior manager namin para mag-join din sa picture taking ng team ko. Nag-picture taking din yung managing director namin, associate director at mga senior manager. After nun, ay tinawag naman yung mga manager. Ito na yung buong executive team namin. After ng first shot ay pinaghiwalay naman yung boys at girls. Guys, sila nga pala yung kasama ko nung nag-team building kami sa Pampanga. Kung maalala nyo sa vlog ko ay executive team din yung kasama ko nung nag-team building kami doon. After ng town hall ay nag-proceed naman yung team ko dito sa Paragon. Isa itong Family KTV na malapit lang din naman sa office namin dito sa Cubao, Quezon City. Siyempre dahil Pinoy tayo, mahilig tayo mag-videoke. Reward na din ito para sa team namin, para sa pagtatapos ng successful year. Ang dami namin na order na food and drinks. Meron kaming baked scallops, fried chicken, crispy pata, mga pansit, tempura, calamari, at iba't ibang klase ng wings. Sobrang enjoy ang lahat sa videoke night, lalo na nung lumalalim na yung gabi. Kitang-kita naman na nag-e-enjoy sila. Mga bandang 11 PM na kami natapos nito. Mga 12 midnight naman ay nakauwi na ako ng bahay. Medyo nakakapagod yung araw na to. Pero nag-enjoy naman ako during town hall. Lalo na dun sa after town hall event namin nung nag-videoke kami. Sobrang saya kasi ng buong team. Kinabukasan ay makulimlim yung panahon. Medyo malamig yung weather ngayon kahit hindi umuulan. Medyo nag-aalangan din kami lumabas ngayon at gumala nila mami at daddy. Kaya naman ito yung niluto ni mami para sa akin. Ginisang gulay na may hipon at tofu sisig. Tara guys, kain tayo. Paborito ko tong tofu sisig at sobrang sarap ng pagkakaluto ni mami. Ito namang ginisang gulay na may hipon ay masarap din. Malutong pa yung mga vegetables nito. Meron itong cabbage, bell pepper, at celery. Kayo guys, mahilig din ba kayo sa tofu sisig? Share nyo naman sa comment section. Sunday na nito at makulimlim pa rin yung panahon. Guys, na-mention ko nga pala sa previous vlog ko na mahilig ako mag-entertain ng mga bisita dito sa bahay. At eto na nga si Tina at si RJ, biglang sumugod dito sa bahay.
Medyo matagal na daw kasi yung huling pagkikita naming tatlo. Kaya naisipan nila pumunta dito sa bahay at tumambay. Si Tina, palagi ko siya nakakasama dito sa vlog. May dala siyang corn kernels dahil alam niya paborito ko yung sweet corn. At ito naman si RJ. Si RJ at si Tina ay magka-work sa Bulacan Provincial Capital Office. Habang kumakain naman kami ay nagkukwentuhan kami ng mga workout routine namin. Hindi ako nasasatisfied. Ayaw gusto ako nakakita ng paligid. Habang tumataboy, baka ako kasi pakaramdam noon kaysa diyan sa naka-stay lang ako diyan paulit-ulit. Kaya yung mga bago treadmill nilalagyan ng tablet. Para kung na nakikita yun. Kaya ang minimum ko talaga everyday 30 minutes. Bakit? Hindi napakikita ko. In 30 minutes. Baka 30 minutes, ako 20 minutes lang sa treadmill dyan. Pero kapag sa atin, kailangan mga 5 kilometers ako sa ano yun. 30 minutes. Tapos pinakamatagal ko 1 hour. May buhok yung baboy. Kasi sinisingit ko lang siya pagka-break ko na ng hapon. Tapos kakain ka ng marami. Pagkatapos, Hindi. May na ako. Sanay naman tayong kumain ng kakaunti. Oo. After namin kumain ay lumipat naman kami dito sa sala. By the way guys, yung kinain namin kanina ay pork sisig at lechong manok. Nagdadala lang sila dito ng mga lutong pagkain o kaya naman ay order lang kami tuwing pumupunta sila dito. Hinahanap ko yung remote, di ko kasi makita. Tapos nag-iisip kami kung anong pwede namin mapanood sa Netflix. Kita nyo guys, may maliit akong cooler. Lalagyan ko yan ng yelo tuwing may bisita ako dito sa bahay. Tapos meron din akong malaking cooler in case kailangan maglagay ng mga soft drinks. Tapos itong monoblock table ko, ito yung isa sa pinakaunang gamit ko dito sa bahay. Kaya kahit lupa na siya ay hindi ko pa rin siya ma-let go. Nagsisilbing reminder din ito sa akin ng humble beginnings ko. May napili kaming Korean series na papanoorin pero hindi din namin talaga napanood to dahil nagkukwentuhan lang kami. Lunes na naman at kailangan na naman natin pumasok ng opisina. Kailangan natin mag-work para meron tayong pangkain sa labas. Medyo maaga ako papasok today ng office. Kaya naman naisip ko na i-message si Tina para makasabay na din sa akin siya papasok ng opisina nila. On the way lang din naman kasi yung Bulacan Provincial Capital Office nila. Sa may bayan ng Hagonoy ko na lang siya pipikapin. At nandito na nga siya. Hi, good morning. Nahihilo pa ako. Na-drop ko na si Tina nung time na to. And guys, tingnan nyo yung malaking ulap na to. Malayo siya pero magpo-progress siya habang lumalapit ako sa Manila. Akala ko ordinaryong ulap lang siya kasi maputi naman siya nung nasa Malolos pa ako. Pero habang lumalapit ako sa Manila ay unti-unti siyang dumidilim. And guys, ito na itsura niya habang nandito na ako sa may Kawayan. Sobrang dilim niya sa personal. At habang papalapit pa ako ng Manila ay nagsimula na ngang umambon. Umaasa ako na ambon lang to. Pero unti-unti siyang lumalakas habang lumalapit ako sa Manila. Tingnan nyo guys kung paano mag-progress yung ulan dito. Pagdating ko ng office ay huminto na din yung pag-ulan. Pero dito sa side na to ay kitang-kita pa rin yung maitim na ulap. Lunchtime na at dito namin napili kumain sa Manam Comfort Filipino. 6 kami magla-lunch ngayon. Tapos itong 3 pieces na lumpiang ubod ay hinati lang namin para maging 6 pieces. Nag-order din kami ng House Crispy Sisig na sikat sa Manam. Nag-order din kami ng beef, salpikaw and garlic, baby squid in olive oil and garlic,
Meron din kaming in-order na sinigang na hipon sa green mango at chicken inasal skewers. Sobrang sarap ng mga food dito sa Manam. Bandang hapon na nito at ito na yung view sa office namin. Umaaraw naman na pero medyo maulap pa din. Kitang-kita din dito yung MRT EDSA line. Grabe, hindi ko na maalala kung kailan yung last time na sumakay ako ng MRT. Dati kasi araw-araw akong sumasakay dito papasok ng office. After ng mga meeting namin at matapos yung mga work, ay nagpasya na din ako umuwi. And buti na lang hindi umuulan habang papauwi ako. Inaagahan ko din yung uwi ko para hindi ko masagupa yung traffic dito sa EDSA. Pag mga bandang 5 PM na kasi ako umalis ng office, grabe na yung traffic dito sa EDSA. Dito sa NLEX ay madilim pa rin yung kaulapan, pero nakauwi naman ako ng bahay nang hindi umuulan. Nakauwi na ako nito sa bahay at ang ganda ng ulap. Hindi man makita yung actual sunset, ay makikita mo pa din yung magandang epekto nito sa kaulapan. Nag-e-empake ako nito ngayon guys. Bukas kasi ay magbebiyahe ulit ako papuntang Cebu. Katulad ng na-mention ko kanina, year-end namin ngayong August. And syempre, kailangan namin bisitahin yung Cebu team namin para na din sa pagtatapos ng fiscal year namin. Gumagamit ako ng luggage organizer dito para mas maayos ko malagay yung mga gamit ko dito sa maleta. Hand carry luggage lang kasi yung dadalhin ko at hindi naman ako masyadong mamamasyal sa Cebu. Naka-separate na dito yung pampasok kong damit, panlakad kong damit, pantulog kong damit, toiletries, at mga underwears. Tapos nagbaon na din ako ng isang sapatos. Kaya guys, abangan nyo next week yung Cebu travel vlog ko. Yun lang muna guys for this vlog. Thank you for watching and see you next week.